kasabay ng patuloy na mga inspeksyon at aksyon ng pamahalang lungsod sa mga pasilidad at operasyon ng Prime Water at Water District na bisto ang ilan sa mga kapabayaan. Ayon sa investigasyon na inilabas ng Technical Working Group ng lokal na pamahalaan na nakatutok sa operasyon ng tubig sa lungsod, 2018 pa nang simulang hindi makapasa ang Prime Water Infrastructure Corporation sa isinasagawang buwan ng water testing ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at nagpatuloy ito taong 2023. Ang water testing ay isang bahagi na komprehensibong proseso ng DNR upang matiyak na malinis at hindi contaminated ang tubig na bumabalik sa kalikasan bago mabigyan ng renewal permit ang sinumang water concessionaire upang makapagpatuloy sa operasyon ng tubig. Mula sa mga sewage waste na nakokolekta ng mga septic tank sa mga Pozo Negro ng mga tahanan sa lungsod, sinasala dito ang tubig na nakahalo sa dumi at dumaraan sa mabusising proseso ng paglilinis at pagpatay ng mikrobyo upang mabawasan ang biohazards o toxic waste bago ito tuluyang pakawalan muli sa mga daluyan ng tubig katulad ng mga ilog. Ang buong proseso ay sinasagawa sa Septage Treatment Facility na matatagpuan sa Barangay Minuyan proper at isinasagawa ito sa loob lamang ng isang buong araw. Ang mga water concessionaire naman, kabilang ang Prime Water, ay kinakailangang dumaan sa water testing kung saan personal na binibisita ng mga environmental inspector mula sa DNR ang Septage Facility para malaman kung nakasusunod ba ito sa mga kinakailangang standards sa water testing at hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kalikasan, partikular ang mga anyong tubig. Ngunit sa kalagitnaan ng isinagawang water testing nitong Huwebes, June 18, sa pangunguna ng Technical Working Group ng lungsod ng San Jose del Monte, kasama ang DOH accredited na water testing laboratory, natuklasan ng isang polyethylene o PE tube na kulay asul na nakapasak sa tubong nilalabasan ng tubig para sa water testing at napag-alamang ito ay dinadaluyan ng treated water o tubig na dumaan na sa paglilinis at sadyang inihalo sa water testing sample upang mabawasan ang toxic waste content nito at pumasa sa nasabing assessment. Dagdag pa ng mga inspektor, nagsimula ito taong 2024 ayon na rin sa mga kawani ng Prime Water na nag-ooperate ng effluent o holding tank ng tubig para sa water testing. Bali kasi itong Septage Treatment Facility, ang purpose kasi nito talaga dapat yung kuhanin yung mga sewage sa mga bahay. Tapos pag kuha galing yung mga vacuum trucks, i-treat siya supposedly dito sa Septage Treatment Plant. I-treat siya para maging malinis na siya para pag ni-release natin sa environment, okay na siya, na acceptable na siya dun sa ating DNR standards. So kung di na siya makaka-apekto dun sa ating community. Kasi supposedly magkaroon kami ng water testing dito na third party. Kasama natin yung sa LGU. Nung habang nandito kami, titignan ko kasi saan supposedly kukuha ng sample. Nung medyo dinudukwan ko ng kaunti yung part dun sa yung effluent ng plant, yung labasan ng ating plant, meron siyang PE tubing na nakasuksok doon sa loob. Medyo tinanong ko na lang din yung plant operator na nandito kung ano yung reason kung bakit meron ganun. After medyo naipaluwalag na, yun nga, meron silang binubuksan para mag-inject or magtapon nitong clear na water. I-inject sila ng clean water. Pag ginawa mo, pag hinalo mo, dinilute mo yung testing sample mo, syempre, bababa na yung value niya. Parang gano'n ang pinaka-concept nung kung bakit gano'n yung ginawang pandaya na nakita namin. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na hindi ito mangyayari sa ilalim ng pansamantalang pangangasiwa nito sa serbisyo ng tubig, katuwang ang Metro Pacific Bulacan Water at siniguro na transparent itong makikipagtulungan sa mga assessment na gagawin ng DNR sa mga darating na panahon para sa ligtas, dekalidad at maaasahang supply ng tubig sa mga tahanan ng pamilyang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantino, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño.